Praise the Lord. At tayo po'y darako na po sa pinakamalaking bahagi ng ating banal na programa na kung saan ang pagkikinig at pag-aaral po ng banal na salita nating malapig ng Jesus. Ating pong i-take note, isulat po natin upang pagpalain tayo ng malapig. Naunagan na pong binibigay ang pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamalapanong. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bondo. Ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran. Walang ibang kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At nagpapabot din po ko ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa lahat po ng mga son-in-law, at sa mga apo at mga manugang natin beloved pastors, at patuloy po natin pag-alaala sa mga di malilimutang aral natin beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at sa ating mga webcast viewers Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo na naabot po ng ating pong banal na gawain. Purin po ang ating malapanong, kumusta na po kayo dyan? At minsan pa maminamahal, niligo po tayo po'y manalangin muna upang samahan po tayo ng ating Panginoon, maunawaan natin ang kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat pagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami po'y humingi minsan pa ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, mahal na Panginoon, ano man pong aming mga naisip, nagawa na banggit ang aming mga labi, patawarin mo po kami. Mahal na Panginoon, pahiran mo ang aming mga labi ng iyong banal na kamay, mahal na Panginoon, maging pagpapala at maging makapangyarihan malapan sa oras na ito. Hipuin mo lahat ng mga nakikinig, kabagan mo po sila mahal na Panginoon. Gumawa ka ng mga gawa sa lahat ng mga nanonood, nakikinig, lalo na po sa mga may taglay na karamdaman. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamala, paano maminamal kain libuksan po muna natin ating pambungad na talata. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 7, talatang 19, at sundan natin sa Roma 2, talatang 13. Dito po sa aklat po ng unang mga taga-Korinto, Kabanatay 7, talatay 19. Ang pagtutuli ay walang anuman, at ang di pagtutuli ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Dito po sa aklat po ng mga taga-Roma, Kabanatay 2, ang talatay 13. Roma 2:13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin, keeping the commandments of God. Keeping the commandments of God. Mga minamal, dito po sa talatang nabasa po natin, sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, napakalaga po ng pagsunod. Amen. Kasi kung tayo po ay mananampalataya ng ating mahal na Panginoong Jesucristo at hindi rin po tayo susunod, maminamahal, hindi rin po tayo maliligtas. Gaya rin tayo, maminamahal, ng mga Israelita na ang kanilang pinaglalandakan, ang kanilang pinangawakang prinsipyo, yung tinatawag na legalismo. Yung legalism na sila yung mga anak ni Abraham, sila yung mga lipi ni Abraham, kaya pwede silang mga minamahal sumuway sa utos. Kahit mga minamahal, hindi nila sundin ang utos ng Diyos dahil sila naman ay mga lipi ni Abraham. Kaya binanggit dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang pagtutuli ay walang anuman at ang hindi pagtutuli ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa utos ng Diyos. Kasi ang mga Israelita, mga minamahal, yung kanilang pagiging tuli, yung pagiging circumcised, ang kanilang basihan na sila'y maliligtas. Na ito po'y mga minamahal tatak na sila'y galing sa lipi ni Abraham. Pero sinabi ng Biblia, mga minamahal, kahit hindi ka tuli o ikaw ay tuli, mga minamahal, walang anuman yan. Ang importante ay ang pagtupad sa utos ng Diyos. Dahil sinabi po rito, mga minamahal, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang magiging ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang mga nagsisitalima sa kautusan ay aariing ganap.
Kaya sinabi ng mahal na Panginoon, maminamahal sa Mateo 3:9, sinabi niya, maminamahal sa mga Israelita, na huwag niyong ipagmalaki, huwag niyong sabihin na kayo'y lipi ni Abraham, sapagat kahit sa batong ito ay kayang magpalabas ang Diyos ng mga lipi ni Abraham, ng mga anak ni Abraham. Basahin po natin dito sa Mateo 3, talatang 9. Basahin po natin sandali. Dito po sa aklat po ng Mateo, Kabanata 3, talatang 9. At huwag kayong mag-isip na magsabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayaring makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. Amen. Yan po maminamalang prinsipyo ng mga Judismo, ng mga Israelita, maminamahal. Ipinaglalandakan nila na sila'y lahi ni Abraham, kaya sila'y maliligtas. Kahit hindi sila tumupad sa utos ng Diyos, ang pinaka-importanting utos ng Diyos sa mga Israelita, maminamahal, yung 1 John 3:22. Yung sampalatayanan nila ang ating mahal na Panginoong Kristo at ibigin nila ang kapatid, ang mag-ibigan, magkaroon ng pag-ibig sa kapwa. Pero hindi nila sinusunod yun. Para sa kanila, maminamahal sapat na sila'y lipi ni Abraham, maminamahal at sila'y mga tuli. Sapagat ito po yung mga tatak ng mga Israelita. Yung sila'y nagpapatuli at ito'y nakamulatan natin, kinagisnan natin, mga minamahal, kaya akala natin yung pong pagiging tuli ay isang rituals lamang. Pero ang totoo niyan, maminamahal, kaya nauso po yung tinutukoy na circumcise and uncircumcised. Ito po dahil po maminamahal sa mga Israelita, dahil kay Abraham, ito'y tatak ng kanilang pagiging lahi ni Abraham, tatak ito ng pagiging Israelita o pagiging Hudyo, maminamahal. Kaya dito po mababasa po natin, dito po sa talatang nabanggit ko, maminamahal, sinabi ng Banal na Kasulatan na sabi dito sa nabasa po natin dito sa Mateo kapitulo 3 talatang 9 na hindi maminamahal, sabi na kahit sa batong ito'y makapaglalabas ang Diyos, maminamahal ng mga lipi ni Abraham. Kaya wag nilang ipagmalaki na sila ay lahi ni Abraham. Kung mababasa natin ang 1 John 3:22, ang pinakadakilang utos, ang pinaka-importanting utos, maminamahal sa mga Israelita, sampalatayanan nila ang ating mahal na Panginoong Kristo, pero hindi nila sinampalatayanan. Basahin po natin sandali ito, isingit natin. 1 John 3:22. Dito po sa aklat ng unang 1, Kabanata 3, ang talatay 22. Sabi dito, at anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. 23. Sunod sa 23. Dito sa 23, tuloy pong basa, 23, talatang 23. At ito ang Kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo at tayo'y mga ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Amen. Yan po yung napaka-importanting utos. Sabi, maminamahal na tayo po ay pinakikinggan ng Diyos sa ating mga panalangin sapagkat tinutupad natin ang Kanyang utos. At ito ang Kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo at tayo'y mga ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Pero ito po hindi sinusunod ng Israelita. Hanggang ngayon, ayaw nilang maniwala sa mahal na Panginoong Kristo. Hanggang ngayon, naghihintay sila ng Mesayas. Kaya nga, ang kanilang pinalalandakan, mga minamahal na sila'y ligtas sapagkat galing sila sa lipi ni Abraham. Sila po ay lahi ni Abraham, pero sinabi ng malapang kahit sa batong ito ay pwedeng magpalabas ang Diyos sa mga lahi ni Abraham. Ganon din sa atin, maminamahal. Huwag nating ipalandakan na tayo po'y nasa katotohanan. Huwag nating ipalandakan na tayo po'y nandito sa ministeryong ito. Ang ating pastor ay tunay na lingkod ng Diyos. Ang ating iglesia ay tunay na iglesia ng Diyos. Lumalaki pa mga himala, mga signs and wonders, mga minamahal. Ang doktrina ay totoo. Ang ating pong itinuturo natin, beloved pastor, ay full gospel. Sinusunod ang holiness. Sinusunod po, maminamahal, tinuturo po ang righteousness. Tinuturo po maminamahal ang fear of God. Walang bawas, walang kulang. Itinuturo ang banal na ebanghelyo. Pero huwag mong ipalandakan na ikaw ay nasa Jesus Miracle Crusade na ligtas ka na.
Dahil kung hindi natin susundin ang utos ng mahal na Panginoon, hindi rin tayo maliligtas. Gaya ng sinabi ng Roma 2.13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ng siyang aariing ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang mga nagsistalima sa kautusan ang aariing ganap. Ang sabi ng Roma, Kapitulo 6, talatang 15, tayo ba'y naligtas sa biyaya kung kaya tayo po'y magpapatuloy na sa kasalanan? Dahil sa tayo naligtas sa biyaya? Totoo po na ngayon na tayo po'y nasa dispensation of grace. Naligtas tayo sa pamagitan ng biyaya. Naligtas tayo sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. At hindi sa gawa sa ating sarili. Kundi sa pananampalataya, kaya wala tayong dapat ipagmapuri. Pero hindi nangangahulugan na tayo po, maminamahal, ay naligtas sa biyaya upang tayo po ay lumabag na sa utos ng Diyos. Na tayo po hindi na sumunod sa utos ng Diyos. Sabi ng Roma 6, talatang 15, sabi diyan, maminamal, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan? Dahil naligtas na tayo sa biyaya? Ano yung kasalanan? Ang kasalanan ay yung pong paglabag natin sa kautusan ng Diyos. Yan pong ibig sabihin ng kasalanan. Dito po, mababasa po natin Roma 6.15 at dito po sa 1 John chapter 3 verse 4, ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Kaya kung tayo sumasalangsang, maminamal, ibig sabihin, nagkakasala tayo. Kaya nga, maminamal, tayo ba ay magkakasala dahil naligtas na lang tayo sa biyaya? Sabi ng Biblia, wag nawang mangyari. Basahin po natin yung 2 talata na yan. Dito po sa aklat po ng mga taga-Roma, Kabanata po 6, ang talatay 15 hanggang 16. Ano nga? Magkakasala ba baga tayo dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Talatang 16, hindi baga ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo'y mga alipin iyong inyong tinatalima. Maging ng kasalanan sa ikamamatay at maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. Dito po sa aklat po ng unang 1, Kabanatay 3, talatang 4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Amen. Yan po, maminamahal ng sabi ng banal na akslatan. Kaya napaka-importante ang pagsunod. Kahit ilang beses kang magpatuli, kung hindi ka naman sumusunod, gaya ng Israelita, maminamahal, sapagkat ang pagtanggap ng circumcision ay mga minamahal, kinakailangan tumubad sa kautusan. Yung hindi tuli at yung tuli ay walang kabuluhan. Ang importante ay ang pagtupad natin sa kautusan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga dito po, maminamahal, what is the proper attitude toward commandments? Ano po, maminamal, yung pong tama nating dapat ikilos o dapat maminamal ipamuhay sa pagsunod sa kautusan. Ano ang dapat nating maging ugali sa pagsunod sa kautusan? Huwag tayong gumaya, maminamal, sa mga Israelita. Sila po, maminamal, ay sumusunod sila because of legalism. Yung legalismo, yung palibasa, maminamal, sila po yung mga anak daw ni Abraham. Sila yung mga Israelita, kaya nga sila ang maliligtas. Kaya kahit hindi nila sundin, lalo na yung utos ng mahal na Panginoon sa 1 John chapter 3 verse 23, ang pananampalataya kay Kristo. Kahit ayaw nilang sundin yan. Katunayan, mga minamahal, sa Israel ngayon, mayroon silang bagong panukala doon na bawal na po ibahagi ang ebanghelyo. Bawal nang ipatotoo si Kristo. Bawal, mga minamahal, pag-usapan ang patungkol sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kita mo, ganyan yung mga Israelita, mga minamahal, hanggang sa panahon natin ngayon. Pero sumusunod sila, mga minamahal, sa 5 utos ni Moses. Yung 5 books of Moses. Yung Pentateuch, yung Torah. Sinusunod nila yun, mga minamahal, pero hindi sila, mga minamahal, naniniwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya sinabi ng banal na akslatan, kung hindi ka sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, hindi ka magiging ariing ganap. Hindi ka rin magiging ganap sa pamagitan ng pagsunod mo rin sa kautusan, pero hindi ka sumasampalataya sa mahal na Panginoong Kristo. Baliwala din po yung katulad ng ipinaglalandakan ng mga Israelita na sila po ay mga legal, na mga lipi ni Abraham.
sa laman. Sila ay mga lahi ni Abraham, galing sila sa lipi ni Abraham, sila po ay chosen people of God, sila po maminamal ay lahi ng Diyos, yun ang kanilang pangangatwiran, kaya sila ay maliligtas kahit hindi na sila naniwala na ang ating mahal na Panginoong Kristo, maminamahal ang siyang Mesiyas. Kaya kung mababasa po natin sa Galatia 2:16, sabi po rito, hindi tayo aariing ganap sa pamagitan naman ng pagsunod sa kautusan, kundi mga minamahal sa pananampalataya, di naman sa ating mahal na Panginoong Kristo. Basahin po natin. Galatia 2:16. Dito po sa Galatia 2, Kabanata 16, bagamat naalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesu Kristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Amen. Amen. Yan po, maminamahal na nakalulungkot. Alam nyo, maminamahal, napakarami rin pong katulad po, maminamahal ng Israelita. Ang kanilang attitude, sabi nga, ang kanilang proper attitude toward keeping the commandments, yung pong pagiging legalismo. Ha? Yung legalismo, yung dahil sila ay anak ni Abraham, dahil sila lilipi ni Abraham, yun na, sapat na yun. Kaya sundin lang nila yung tinatawag na Torah. Ha? Yung tinatawag na five books of Moses. Sapat na sila para sila'y maligtas. Amen. Pero malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan, bagamat nalalaman na ang tao'y hindi aariing ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, tayo rin ay nagsasampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Amen. Yan po ang totoo niyan. Kaya marami rin po mga sekta, mga reliyon, mga denominasyon, mga minamahal sa panahon natin ngayon, hindi rin sila sumasampalataya sa mahal na Panginoong Kristo. Para sa kanila, si Kristo'y tao lang. Para sa kanila, si Kristo, maminamahal, ay propeta lang. Para sa kanila, si Kristo po'y maliit lang na Diyos, siya ay ikalawang persona lang ng Diyos, siya ay created by God. Nilikha lang siya ng Diyos. Maraming ganung paniniwala na sinabi ng banal na kasulatan, ang mga ganitong pananampalataya ay hindi makapagliligtas. Kahit sumunod ka pa sa kautusan, kahit from cover to cover, masunod mo lahat, mga minamahal yung sinasabi ng kasulatan, hindi ka rin po aariing ganap, gaya ng sinabi ng Galatia, Kapitulo 2, talatang 16. Gaya ng sinabi, maminamahal ng mahal na Panginoong Kristo dito sa Mateo 3:9. Sinabi niya rito, maminamahal, na huwag kayong mag-isip na magsabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayaring makapagpapalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. Ha? Kaya nga dito sa banal na kasulatan, totoo po yan. Yes. Kung mababasa nyo ang Galatia Kapitulo 3, talatang 26 hanggang 29, mga minamahal, ngayon tayo po ang tinatawag na modern Israelites. Dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, sabi tayo naging anak ng Diyos at kabilang sa lipi ni Abraham. Dalawa po ang ating pinangahawakang katibayan na tayo po'y maliligtas. Unang-una, tayo po ay mga anak ng Diyos at pangalawa, kabilang na tayo sa lipi ni Abraham. Amen. Sabi po rito sa Galatia 3, talatang 26 hanggang 29, lahat ng sumampalataya sa mahal na Panginoong Kristo, maminamahal at nabautismuhan. Yung mga nabautismuhan, sila yung mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Kristo. At wala na magiging Hudyo, wala na magiging Grego, wala na magiging Barbaro, wala na magiging Alipin, wala na magiging Malaya, wala na maminamahal, babae o lalaki, pantay-pantay na sila. Pantay na tayo. Tayo'y lipi ni Abraham, tayo'y layo ni Abraham, at kung tayo ay layo ni Abraham, tagapagmana rin tayo ng pangako ng Diyos, gaya ng ipinangako ng mahal na Panginoon kay amang Abraham. Maminamahal, basahin po natin itong Galatia 3, 26 hanggang 29. Dito po sa aklat ng Galatia, Kabanata po 3, talatay 26 hanggang 29. Sabi po dito, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus.
sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Talatang 29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga ay binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Amen. Yan po, maminamahal. Yan po yung sinasabi ng mahal na Panginoon para sa mga Israelita na huwag nilang ipaglandakan na sila ay mga lipi ni Abraham. Ha? Huwag kayong mag-isip at magsabi sa inyong sarili na si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo, mangyayaring makapagpapalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa batong ito. At iyan na po ay nangyari. Sabi ng Banal na Kasulatan, dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, tayo po ay naging anak ng Diyos. Lahat ng mga nabautismo kay Kristo Jesus, ibinihis si Kristo. Ibinihis natin yung kanyang katwiran, yung kanyang kabanalan. Ibinihis natin yung pagiging anak ng Diyos. At ang sabi, wala nang mga magiging babae, lalaki, pantay-pantay na po. Hindi katulad noon, mas mababa ang uri, mga minamahal ng babae. Ha? Wala nang magiging malaya, wala nang magiging alipin, wala nang Grego, wala nang Hudyo, wala nang, wala nang barbaro, kundi lahat, mga minamahal, ay sumampalataya kay Kristo. Kaya silang lahat, mga minamahal, ay tagapagmana ayon sa pangako. Sila ay mga binhi ni Abraham at tagapagmana ayon sa pangako ng Diyos. Yan po sinasabi ng Banal na Kasulatan. Kaya nga yung mga hindi naniniwala sa mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, huwag niyong ipagmalaki na kayo'y ang inyong simbahan ay nakasulat sa Biblia. Huwag niyong ipagmalaki, mga minamahal, ang inyong simbahan ay binabanggit sa kataga sa Biblia. Ang daling magpangalan lang ng simbahan na ipapangalan natin sa nakasulat sa Biblia. Yes. Pero ang pinag-uusapan po dito, sumasampalataya ka ba kay Kristo? Ang pinag-uusapan dito, ikaw ba'y anak ng Diyos? Sabi ng Banal na Kasulatan, kung hindi ka sumasampalataya sa mahal na Panginoon Kristo, imposible ka maging anak ng Diyos. Kahit ikaw po ay may katungkulan sa inyong simbahan, kahit ikaw po ay obispo, kahit ikaw po maminamal ay diakono, kahit ikaw po ay ministro, kahit ikaw na ang CEO, Amen. anang iyong simbahan, hindi ka pa rin po anak ng Diyos. Nasa John chapter 1 verse 12. Ang binibigyan lang ng kapangyarihan ng Diyos na maging anak ng Diyos, yung sumasampalataya sa mahal na Panginoong Kristo, yung tinatanggap ang ating mahal na Panginoong Kristo na siya'y Diyos, na siya ang creator, siya ang gumawa ng langit at lupa. Siya ang dumika ng bagay na mga narito sa mundo, maminamahal. Creator, gaya ng sinabi ng John chapter 1 verse 1, verse 3, verse 10, hanggang 11, hanggang 12, sabi diyan, maminamahal, ang ating mahal na Panginoon Kristo, siya po ay creator. Ang sanlibutan ay wala kung wala siya. Sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung wala siya, ay wala ang sanlibutan ito. Sabi ng verse 10, maminamahal, and verse 11, naparito siya sa sariling kanya. Kanya itong sanlibutan, siya ang gumawa nito, pero hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Amen. Siya ang gumawa ng sanlibutan, pero hindi siya tinanggap ng ginawa niya. Sabi ng verse 11. Pero sabi ng verse 12, ngunit ang sino mang tumanggap sa kanya, ay binibigyan niya ng karapatan tawaging anak ng Diyos, sa makatuwid ay ang sumasampalataya sa mahal na Panginoon Kristo. Paano ka magiging anak ng Diyos kung hindi ka sumasampalataya sa Diyos? Yes. Hindi ka sumasampalataya kay Kristo, hindi ka sumasampalataya sa Creator na gumawa ng langit at lupa. Paano ka magiging anak ng Diyos? Sabi ng John 1:12. Basahin natin kaindi. Simulan natin sa verse 10 na. Dito po sa aklat ng 1, Kabanatay 1, talatay 10 hanggang 12. Siya'y nasa sanglibutan at ang sanglibutay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Talatang 12. Datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga tuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya isip-isipin po natin yan. Bago po dumating, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, pag-isipan yung maigi. Nasaan kayo nakatayo, mga minamahal? Kayo ba'y tunay na anak ng Diyos? Humahawak kayo ng banal na kasulatan?
Kayo po ay devoted, kayo po ay dedicated, kayo po maminamahal ay sincero, pero hindi yan sapat upang kayo po ay maligtas gaya ng mga Israelita. Sila po yung mga dedicated, sila po yung mga devoted, pero hindi sila ligtas, sabi ng Roma Kapitulo 10, talatang 3, sapagkat tinanggihan nila ang bato, maminamal ang ating mahal na Panginoong Kristo, na sabi kapag sila'y sumampalataya, ang bato ay magiging saligan, magiging pundasyon ng pananampalataya. Pero ang batong ito, pag yung tinanggihan, mga minamal, ito ay magiging batong katitisuran. Magiging pundasyon ng iyong kaligtasan, pero kapag hindi ka naman sumampalataya, magiging batong katitisuran. Gaya ng sinabi ng Roma Kapitulo 10, talatang 3, at Roma 9, talatang 31 hanggang 33, isulat nyo na lamang po. Kaya nga tayo po mga mananampalataya, hindi nangangahulugan mga minamahal na tayo po'y ligtas na o tayo po'y kabilang na sa ministeryo ng gawain ito. Ligtas na tayo. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, kinakailangan nating sumunod sapagkat ito po'y gawain ng mga ligtas. Katulad yan, maminamahal, ng manok. Ang manok, hindi yan tumitilaok sapagkat gusto niyang maging manok. Siya ay tumitilaok sapagkat siya'y manok. Amen. Ganon din ang aso, siya'y kumakahol hindi dahil sa gusto niyang maging aso. Siya'y kumakahol dahil siya po ay aso. Ganon din tayo. Tayo sumusunod sa utos ng Diyos sapagkat tayo ligtas. Amen. Yan po ang taglay ng mga taong ligtas. Sumusunod sila. Sabi ng banal na kasulatan sa 1 John chapter 2 verse 4, ang nagsasabing kilala ko ang Diyos, ngunit hindi sumusunod sa utos ng Diyos, sinungaling. Yes. Magiging bulaan tayo, magiging sinungaling tayo kung anak tayo ng Diyos, kabilang tayo sa gawain ng Diyos, pero hindi naman tayo sumusunod, mga minamahal, sa salita ng Diyos. Parang itinatatwa. Sabi, nagpapanggap lang tayo na nakakilala natin ng Diyos o tayong mga anak ng Diyos, pero ikinakaila ng ating mga gawa. Basahin po natin ang unang 1, 2, 4, at basahin din natin ang Tito 1:16. Idagdag natin yung Tito. Dito po sa aklat ng unang 1, kabanata po 2, talatay 4. Sabi dito sa unang 1, talatay 2, 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Dito po sa Tito, kabanatang 2, talatay 1:16. 1:16 po. Tito 1:16. Sila ay nangagpapanggap na nakikilala nilang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibasa ay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinatakwil sa bawat gawang mabuti. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga, kung sa Hudyo po, maminamahal, Amen. ang basihan ng kanilang pagiging anak ng Diyos o pagiging lahi ni Abraham ay yung kanilang circumcision. Ay yung circumcise, yung pagtutuli. Pag natuli na sila, parang pakiramdam nila, ligtas na sila. Sa atin naman, maminamahal, kung ang bautismo, ang basihan ng ating kaligtasan, hindi po totoo yan. Yes. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan sa Galacia Kapitulo 6, talatang 15, sapagkat ang pagtutuli o ang bautismo'y walang anuman kundi ang bagong nilalang. Ibig sabihin yung makita yung pagbabago sa buhay natin. Yung tayo po, maminamahal, ay may bagong buhay. Sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. All things has passed away. Behold, all things are become new. Sa atin, hindi natin pwedeng ipalandakan na bautismo na tayo sa pangalan ni Jesus, gaya ng mga Israelita na sila'y natuli na, circumcised na sila, kaya ligtas na sila. Tayo hindi ba siya na bautismo na tayo? Ang tanong, sumusunod ba tayo sa utos ng mahal na Panginoon? Gaya ng sinabi ng Biblia, ang nagsasabing kilala ko ang Diyos, hindi sumusunod, ay mga sinungaling. Sabi rito sa Galacia 6:15, basahin po natin Galacia 6, talatang 15, ang pagtutuli o ang bagong nilalang ay walang kabuluhan, ngunit ang importante, maminamahal, o ang bautismo ay balula, ang malaga ay ang bagong nilalang. Ang importante rito, kung tayo po ay mga bagong nilalang. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Galacia, kabanatay 6, talatay 15. Sapagkat ang pagtutuli ay walang anuman, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang bagong nilalang. Amen. Amen. Gaya po ng bautismo yan. Amen. Ang bautismo, maminamahal, ay walang kabuluhan. Ang pagtutuli ay walang kabuluhan. Ngunit, ang pinag-uusapan dito ay ang bagong nilalang. Yes. Kaya kapag ikaw po'y tumanggap na ng bautismo sa pangalan ni Jesus, sinabi ng Biblia, ang nabautismuhan sa pangalan ni Jesus ay ibinihi si Kristo.
Ibinihis si Kristo, dapat mayroon kang bagong buhay. Ibinihis mo na si Kristo. Ibinihis natin ang kanyang kabanalan, ang kanyang katwiran, ang kanyang kasakdalan. Walang taong matino ang isip na pagkatapos niyang maligo at maglinis, ang kanyang isusuot ay ang kanyang dati at maruming damit. Hindi yun isusuot yung dating nating marumi at mabahong damit. Dapat bago na ang ating isusuot. Ganun din po ang bautismo. Sabi po dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, mangagbihis tayo ng bagong pagkatao. Basahin natin yung Colossians chapter 3, mga minamahal, verse 9 hanggang verse 10 hanggang 15. Basahin po natin. Dito po sa Colosas, kabanatay 3, ang talatay 10 hanggang 15. At kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyong lumalang sa Kanya. Dooy hindi maaring magkaroon ng Grego at ng Hudyo, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng sita, ng alipin, ng laya, kundi si Kristo ang lahat. At sa lahat, magbihis nga kayo, gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal na at minamahal, at isang pusong mahabagin ng kagandang loob ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapainuhod. 13, magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. Talata 14, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diyay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Amen. Yan po, maminamala, mga bagong pagkatao na ating dapat isabuhay. Amen. Dapat ito po ang ating pong bagong katauhan sa ngayon, maminamahal. Yun tayo po'y marunong ng magpatawad. Yun tayo po, maminamahal, ay punong-puno ng kapakumbabaan, punong-puno, maminamahal, ng pusong mahabagin, may kagandahang loob, may kaamuan, may pagpapainuhod. Sabi, mga minamahal, magbihis tayo ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niya ang lumalang sa atin. Yun po, maminamahal, ang bagong nilalang. Kaya kahit ilang beses kang mabautismuhan, ilang beses ka, kahit mga minamahal, isang oras kang ilubog, Amen. hindi ka pa rin maliligtas, mga minamahal, kung hindi ka magkakaroon ng bagong pagkatao. Ayun yung new life in Christ. Katulad ng mga Israelita na kahit ilang beses lang tuliin, hindi rin sila maliligtas, maminamahal, kung hindi nila susundin ang utos ng banal na kasulatan na sinabi, kinakailangan sumampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo. Yan po, maminamahal. Kaya nga ang tanong, sabi, is keeping the law is a difficulty, responsibility? Yung bang pagsunod, maminamahal, sa utos ng mahal na Panginoon ay isang napakabigat bang responsibilidad? Bakit hindi natin masunod? Hindi po. Sabi dito sa 2 uling talata, mababasa po natin, hindi mahirap ang utos ng Diyos. Sabi dito, basahin po natin sa una-una sa 1 John 5:3, at mamaya basahin natin Deuteronomy chapter 30 verse 11 hanggang 14. Hindi po mahirap, hindi mabigat na responsibilidad ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Basahin po natin. Dito po sa aklat ng unang 1, kabanata po 5. 5 talatay 3. Unang 1, 5 talatay 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Deuteronomy. Dito sa aklat ng Deuteromyo, kabanata 30, ang talata po'y 11. 11 hanggang 15. Sabi dito, Deuteronomyo 30, talata 11 hanggang 15, sapagkat ang utos na ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay hindi totoong mabigat sa iyo, ni malayo. Wala sa langit upang huwag mong sabihin, sinong sasampa sa langit para sa atin at magdadala niyaon sa atin at magpapaninig sa atin upang ating magawa. Ni wala sa dako roon ng dagat upang huwag mong sabihin, sino ang daraan sa dagat para sa atin at magdadala niyaon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating magawa. Kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso upang iyong magawa. Tignan mo na inilagay ko sa harapan mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan,
at ang kamatayan at ang kasamaan. Amen. Amen. Yan po, mga minamahal. Kaya pala, ang pagsunod natin at pagsuway natin, ito po'y between life and death, between curse and blessing. Ha? Pagpapala kung susundin natin ang utos ng mahal na Panginoon, buhay kung susundin natin at kamatayan kung hindi natin susundin. At yung sinabi ng Biblia, hindi mabibigat ang kanyang utos. Kapag mga minamahal nakita ng mahal na Panginoon, mga minamahal na sincero kang sumunod, meron kang tinatawag na interes na sumunod. Mga minamahal, tandaan po natin, sabi ng Biblia, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Alam nyo, bago tayo magtapos, mga minamahal, mayroon akong ikukwento sa inyo na ito po'y gaya ng kalooban ng mahal na Panginoon, gaya ng damdamin ng mahal na Panginoon. Mayroong mag-ama na naglalakbay, mga minamahal. At sa pagdaan nila sa isang daan, may nakaharang na napakalaking bato, sinlaki rin ang sasakyan. Inutusan niya yung kanyang anak, maminamahal na 7 years old boy. Sabi ng ama, sabi ng tatay niya sa kanyang anak, itulak mo yung napakalaking batong yan, hindi tayo makakaalis. Hindi tayo makadaan. Mga minamahal, bumaba yung bata. Sinikap niya, talagang tinulak niya, ubod lakas. Talagang nagkakanda, labas ang kanyang mga ugat sa pagtulak at talagang pinapawisan siya. Mamaya, hindi niya na itulak. Sinlaki rin ang sasakyan eh. Bumalik siya sa tatay niya. Sabi niya, Ama, Daddy, nabigo ako. Hindi ko po nasunod ang utos niyo. Iyak nang iyak yung bata. Patawarin mo po ako, Daddy. Hindi ko po nasunod ang utos niyo. Ganon din po ang ating mahal na Panginoon Diyos. Hindi mahalaga kung masusunod mo ng 100%. Ang nakikita ng Diyos, yung pagsisikap mo na makasunod. Ganon ang pagmamahal ng mahal na Panginoon. Hindi baling hindi mo masunod, basta nakita niya, nagsisikap ka. Mga minamal, nababagbag na ang kalooban ng mahal na Panginoon. At ang sabi ng banal na kasulatan, parang nakasunod ka na rin. Pag ikaw ay nagsisikap. Paano makikita ng Diyos, maminamal, ang pagsunod mo kung sa pakikinig pa lamang ay ayaw mo nang makinig? Amen. Kasi sa pakikinig, makikita ng Diyos na interesado kang sumunod. Kapag ang anak mo, inuutusan mo at hindi nakatingin sa'yo, hindi nakikinig sa'yo, hindi yan interesadong sumunod. Doon mo makikita yung mga taong hindi interesadong sumunod. Yung hindi siya nakikinig, hindi siya nakatingin sa iyo. Ganon din, maminamahal. Doon tinitignan ng mahal na Panginoon ang ating pagsunod sa pamagitan po ng ating pakikinig. Magsisimula muna tayong makinig. Kaya yung sinabi ng Biblia sa Exodus chapter 15 verse 26, kung iyong diringgin mo muna kung iyong diringgin ang utos ng Panginoon, at iyong pakikinggan ng kanyang mga palatuntunan, puro pakikinig muna. Tapos pangatlo na lamang yung tinatawag na at susundin. Kailangan makinig ka muna. Kasapagkat diyon makikita ng Diyos yung interest mo na sumunod kung ikaw ay nakikinig. Sabi sa huling talata, Exodus 15:26, mga minamal, bago tayo dumako sa altar call. Dito po sa Exodo, Kabanatay 15, talatay 26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Amen. Nakita niyo, maminamahal, lagi nauna yung didinggin. Kung yung didinggin ng buong sikap, ang tinig ng Panginoon Diyos, at yung gagawin ng matuwid sa kanyang mga mata. Sabi pangalawa, at yung didinggin ng kanyang mga utos at gaganapin. Laging nauuna yung didinggin. Laging inuuna, maminamal, kung ikaw ay makikinig. Bakit? Sapagkat doon mo makikitang may interes ang taong sumunod pag ikaw ay nakikinig. Amen. Kaya sa gabing ito, maminamahal, tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin, ang pinakadakilang tungkulin natin sa Diyos, maminamal, sabi ng Biblia, na ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang dakilang tungkulin ng tao sa Diyos. Kaya sa gabing ito, maminamal, sumunod po kayo sa panalangin habang napapakinggan natin ang awiting I Give You Jesus. Sabihin niyo po, mga katagang ito, maminamahal, banggitin niyo po, manalangin po tayo, sabihin niyo po ang katagang ito. Dakilang Ama sa langit,
Ako po isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan, mahal na Panginoon. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Diyos at dari ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Turuan mo akong sumunod sa iyong banal na kalooban, mahal na Panginoon. Sa ganang akin wala po akong magagawa. Iligtas mo po ako sa ng aking mamahal sa buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen and amen. Opo, dakilat papagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sila. Malapan patawarin mo po sila, isulat mong kalmapangalan sa aklat ng buhay. Gayun sila mga tunay na anak mo sa isip, salita, gawa, at sa katotohanan. Iligtas mo po sila sa ng kalmahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Mami naman bilang point of contact, ipatong niyo po inyong mga kamay sa inyong mga katawan, may karamdam sa inyong mga gadget muna, maminamahal habang ang kabilang kamay, patong niyo po sa bahagi ng inyong katawan na may karamdaman, banggitin niyo pong pangalan ng sakit. Maminamahal, sama-sama po tayong dumalangin sa pangunang panalangin po ng ating beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, ating beloved pastor, maminamahal. Opo, dakilang pagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Diyos sa pangunang panalangin po namin beloved pastor, iunat mo po yung mapagpala at makapangyarihang kamay sa lahat ng mga sumusunod sa panalangin sa gabing ito. Amin pong patuloy na idinadalangin namin beloved Brother Bong Biong ang kanyang complete recovery. Amin beloved J. Kalingasan, malang Panginoon, sumasakit po ang kanyang paa, malapang bigyan mo po ng lunas, bigyan mo po ng kompletong kagalingan. Si Juanito Solidad, nahihirapang huminga sa oras nito, bigyan mo ng kompletong kagalingan. Malang Panginoon, bigyan mo siya ng kaginawahan sa mga oras nito. Haplusin mo ang kanyang dibdib, malapang Brother Juanito Solidad. Si Benvenido Lausares, malang Panginoon, idinadalangin po namin masakit ang kanyang ulo, nahihilo po siya, malapang bigyan mo siya ng kompletong kagalingan. Ano man ang nararamdaman niya, malang Panginoon, pahuwiin mo sa oras na ito. Kaya din si Willie Baragais, malang Panginoon, may bukol at bato sa kidney, malang Panginoon, pagalingin mo po. At sa kanyang UTI, malapang bigyan mo siya ng kompletong kagalingan. Si Abigail de la Cruz, naway makahanap na po ng trabaho. At si Reynaldo Lozando, malang Panginoon, idinadalangin po namin malapang makuha na ang kanyang visa. At dalangin din namin si Mariby Cabana, may sakit ang kanyang alaga, malang Panginoon, bigyan mo po ng kagalingan o Diyos. At si Josepina Diagan, malang Panginoon, enlargement of heart, magaling mo po, malang Panginoon, ang kanyang UTI, bigyan mo rin po ng kompletong kagalingan. Si Aurora Santos, malang may bara sa puso, malang Panginoon, pagaling mo po ang aming mga kapatid na ito. At gayon din si Baby Brelia Batadlan, malang Panginoon, mataas po ang lagnat sa oras nito, pagalingin mo po, malang Panginoon, ang aming mga minamahal, ang mga viewers, ang aming mga minamahal, mga kapatiran, umaasa sa dakilang kapangyarihan. Sinasaway namin lahat ng uri ng sakit at karamdaman, demons of cancer, leukemia, diabetes, asma, sakit sa puso, high blood, pananakit ng ulo, pagkahilo, mga karamdaman sa paa, lahat ng karamdaman, kidney, sakit sa bato, UTI, lahat ng sakit at karamdaman, trangkaso, lagnat, lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Vices be God, problem be solved in the name of Jesus. Deliverance in the name of Jesus. Bless them, O Lord God. In Jesus' name, amen and amen. God bless you po, maminamahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. Binibigay natin ang buong pagkakataon sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bundok. Amen. Praise the Lord. At God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, sa mensahe ng kaligtasan nating napakinggan at napag-aralan sa gabing ito. Yan po mga banal salita natin. Malapay noon, tayo pinagpala muli sa gabing ito. At muli po, sa pangalan po ng aming malapastor, Evangelist Wildy Meda, sa kayo po pangunguna, kami pasamantala nagpapaalam sa sandaling ito. At sa araw pa rin ng bukas tayo magsisimula, 9 p.m. to 10 p.m. pa rin po tayo. At ating po nakasama, nakapiling sa gabing ito ang ating beloved mga ngaral, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya, sa ating po nga online technical side, ating beloved Brother Gary Nabat, beloved Brother Adrian Castal, mantabay po sila sa ating live stream sa gabing ito, pang tayo halalayan. Amen. At sa lahat po natin beloved live webcast viewer, ang Diyos po magpala sa inyo. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po, and good night.